Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng opinion reaction itong Facebook Reel posted by Sarsuela. Ito interview sa isang political analyst. Cheryl Cosim ba ito? Si Pinky Web. Napakaganda yung pagpapaliwanag ng political analyst, yung pagtatanong naman ng host. Grabe, lumalabas dito yung it's a political master stroke. Itong nangyari sa impeachment proceedings ni VP Sara, sinasabi ng political analyst na pinagplanuhan talaga, pinag-usapan. So, ako naman, ito na yung hinala ko na nangyari at na-confirm. Kasi isang magaling na political analyst itong in-interview. Pakinggan natin . Sobrang talino, bright si Escudero at saka si Alan Peter Cayetano na isahan nila ang mga kongresista. Wise, you said a good strategy coming from the defense team. They were really forced at this particular timeline. In other words, if the Senate Impeachment Court did not decide to issue the summons last June 11, hindi naman po makakarating dito sa date na to . If Senate President Chis Escudero had stuck to his earlier pronouncement that they would do it June 2, hindi tayo aabot dun sa sinasabi yung June 30 na 20th Congress. So, sino po yung wise dito? Wise. Well, let's say that for a politician, Chis Escudero knows his politics very well. Maronong. And all the histrionics that happened in the Senate on June 11, pati yun hindi expected no? Diba? Yung they would immediately convene, they would don the robes on June 11, and all that because they were expecting it on the 13th pa, no? All of this looks like a pre-planned thing. Pre-planned. And I must say it's a political masterstroke. The legality of which the Supreme Court will have to decide upon sooner, hopefully, than later. A masterstroke by whom? Just the Senate President? Well, it could have been Alan Cayetano who proposed the remanding of the impeachment articles to the House, and Senate President Chis Escudero, and then a small group there talked about it, and it looked like a good idea. But to you, was it obvious that it was discussed, that this was going to happen, that this was going to be the date? I would think so. That because, this is going to be the motion? Yeah, because these two are very bright lawyers. And you're referring to Alan Cayetano and Chis Escudero. Okay. Galing. Hindi ko kilala sino yung political analyst na yun. Kaya lang, ang ganda ng paliwanag niya. Yung kanyang opinion, which I agree. Ano siya, wala siyang pinapanigan. Tinignan lang yung pangyayari. It's all pre-planned. May nag-uusap. So, merong Alan Peter Cayetano na nagsimula ng idea, merong isang Senate President, and may small group. Okay. So, sa itong small group, hindi naman binanggit. Ako, opinion ko na lang din ito. Ang small group, yung Duterte Black sa Senado ngayon. Bato, Bongo, Senator Aimee, Robin Padilla, kasama na dyan si Mark Villar. Ayan, mga Duterte Black yan. Pwedeng nandyan na rin si Cynthia Villar. Mga Duterte lahat yan. Yun ang small group. Tapos ito naman si Alan Peter Cayetano, yun ang tulay ng Duterte Black papunta kay Escudero. Kasi malapit nakikita ko close ang relationship, personal and professional. Malapit si Alan Peter Cayetano kay Escudero. Malapit din si Cayetano dito sa Duterte Black. So, idea muna. Ganito ang gagawin. So, yung motion ni Senator Bato nung plenary nung June 10 ba yun? 10. Napag-usapan. Debate. Dismiss. Mamaya, inamend. Hindi mo na i-dismiss, ibalik lang. Botohan, ako nanalo, 18.
Tapos mamaya, kinonvene na yung impeachment court. So, kasi kung outright i-dismiss, pangit ang dating. Para bang pinapanigan na ng impeachment court yung defense ni VP Sara. So, maganda, dahil hindi na-dismiss kagad, balik mo na, kinorek lang yung mga yun na. So, nag-issue kagad ng summon. Dahil nag-issue kagad ng summon, maganda yun. Kasi, ibig sabihin, gumugulong na yung proceedings. Kaya hindi masabi na outright dismissal. Kaya ang galing ng pagkaplano. O ngayon, nag-respond na ang, sumagot na si BP Sara sa summon. Nag-reply na rin ang Kamara. Tapos na. Kaya lang, walang maiset na pre-trial dates kasi matatapos na ang 19th Congress. So, ang impeachment tatalakayin na lang sa 20th Congress. Ngayon, nagpapahiwatig na itong si Senator Escudero na which I agree, very bright political masterstroke. Pag open ng 20th Congress, pwedeng may mag-move na senador na i-dismiss at magbobotohan na ang senador. Yun. So, wala na. Hindi na tayo makapanood ng bloodbath. Paliwanag naman ni Senator Alan Peter Cayetano na ang unang pag-usapan yan bago ilatag ang mga ebidensya, issue muna ng jurisdiction. Pag nagkasundo na ang 20th Congress na mayroong jurisdiction ang 20th Congress, ituloy. Presentation of evidence. Kailan? Kung walang jurisdiction, edi outright dismissal. Yun ang lumalabas na mangyayari. Opinion ko lang ito. Kaya hindi tayo makakapanood ng mahabang impeachment trial. Hindi katulad ng impeachment trial ni Pangulong Erap Estrada, kay late Chief Justice Corona. Nakakamiss na yun. Hindi pa ako mahilig sa politika noon. Kailang nanonood na ako kasi for the first time, presidente in-impeach. For the first time, Chief Justice in-impeach. Kaya nanonood ako. Ngayon, mas ganahan sana akong manood kung magpatuloy ang bloodbath. Kailang nakikita ko, hindi magtatagal. Madismiss kaagad ang impeachment case. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig ng Bukidnon. Panoorin ninyo ang video na ito. Ay nangalamat mi sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Katulong kimong sila. Kita magalang. Kani min salamat sa sa balay day na big tuloan ang gayo oy. Ito basin na. Relax ka kan sa udan. Ayaw na kayo. Yan bay. Day. Karon managyud ang balay ni Ante. Bago niyang balay. Karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay nakatop na gyud ka. Nangalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo.
Sana nalamat gid ko sa Ginoo nga nag-insure ani nga nakahuman gid ko pala. Ay wala ko'y abuhan o kuan, wala ko'y hinabangi. Sige ante, salamat.